Hello mga kababayan, dahil election season na naman, usong-uso na naman ang mga issue ng disqualification. May mga kandidato na kahit disqualified na daw, andyan pa rin sa balota. Nakakakuha pa rin ng boto at minsan nananalo pa. So ang tanong ng bayan, pwede pa ba sila? Bibilangin pa ba ang boto nila? At kung nanalo sila, uupo pa ba sila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tara, himayin na natin. Nakikita natin sa social media, candidate disqualified by COMELEC. Pero teka, nakita mo pa rin yung pangalan niya sa balota, di ba? At mas nakakagulat, may boto siya. So anong ibig sabihin nito? Anong legal na proseso ang sinusunod? At kung may kaso sa Supreme Court, paano kung after proclamation pa ang decision? Let's dive in. Under our laws, may dalawang main na dahilan para ma-disqualify ang isang kandidato. Una, sa Section 68 ng Omnibus Election Code, kapag may ginawang election offense tulad ng vote buying, terrorism, etc. Pangalawa, sa Section 78 kapag nagsinungaling sa Certificate of Candidacy or ang COC. Pag Section 78, parang di ka na kandidato from the start. Kumbaga, fake entry ka sa laban. Okay, so paano ang proseso? Una, may petition to disqualify na pinafile after filing of COC pero bago mag-proclamation. Ikalawa, magkakaroon ng summary hearing si COMELEC. Kapag may decision na, pwede ka na mag-file ng motion for reconsideration sa COMELEC and bank. At ikaapat, kung talo ka pa rin, last stop, Supreme Court. Usually, umaabot ito hanggang election or minsan hanggang tapos na ang bilangan. Now, what happens sa votes and candidacy habang ongoing pa ang kaso? Kung pending pa counted ang votes, valid ka pa rin. Kung final na ang disqualifications bago ang election, sorry, stray na ang votes mo. Kung final after elections pero before proclamations, bawal ka nang i-proclaim. Kung final after proclamation, pwede kang i-unseat. Boom! Election this 2025 is on May 12 para sa posisyon ng mayor, councilor, governor. Usually, within 1 to 2 days, matapos ang bilangan. Para naman sa senators at party list, mga ilang araw o linggo depende sa canvassing. So kung may disqualification case ka, dapat resolved na yan bago ka i-proclaim. Kung hindi, baka masabit ka later. Paano kung na-proclaim ka na, tapos later on, sinabi ng Supreme Court na disqualified ka? Simple lang, proclamation does not cure disqualification. Meaning, kahit naka-oath ka na, kahit nagtrabaho ka na, pwede ka pa ring patalsikin. At hindi automatic na panalo ang second placer ha. Depende pa rin ito sa grounds. Some cases you need to know. Sa kasong Halos-Hos versus COMELEC, Supreme Court said, kahit na-proclaim ka na, disqualified ka pa rin. Sa kasong Codilla, hindi proteksyon ang proclamation. At sa kasong Tagolino versus HRET, kapag fake ang COC mo, wala ka talagang valid candidacy. So recap tayo. Kung pending pa ang case, go ka pa rin. Kung disqualified ka na before election, walang kwenta na ang mga boto mo. Kung disqualified ka after election pero bago ang proclamation, bawal ka nang ideklara. Kung after proclamation, tanggal ka pa rin if the Supreme Court says so. So next time na may makita tayong balita tungkol sa mga disqualified candidates, alamin na natin ang drill. Ang batas ay malinaw. Kung di ka dapat tumakbo, hindi ka dapat manalo. At tandaan, ang boto ay sagrado. Kaya dapat valid din ang mga tumatakbo. This is JM. And again, remember, I will always be your law companion.